Gumawa po ako ng disbursement ledger or disbursement journal pala, sorry. So yan, naglagay tayo ng date doon. Kasi dito sa gilid naman talaga yung date. Tapos, lagay natin yung suppliers or vendors. Yun po yung mga pinagkukunan natin ng mga supplies. Yan po. Diyan po ilalagay yung cash invoice, description. Yung description po, yun yung po yung mga description ng mga binili kay vendors or kay suppliers. Tapos kung saan po kayo nagbayad sa kanila, mode of payment, cash or e-wallet or card. And then dito po yung amount, tsaka reference number kung meron po. Ayan. So, dito sa date, lalagay natin yung kung ano talaga yung date na nakalagay sa mga resibo na binigay sa inyo. Ayan, di pa ata makapag-desisyon si Excel. So, lagay natin February 1. Ayan. Mamaya i-edit natin yung mga dates. So, naglagay muna tayo dito ng mga suppliers natin or vendors. So, yan, lalagay natin yung vendor's name or kaya yung pangalan ng business ng pinagkuhanan nyo. So, yan, nilagyan ko ng Eric Eggs, Kuya Eric Eggs, tsaka CF Cake Flour. Yan yung mga pinagbibilhan namin ng mga products or raw products. So, yan, maglalagay tayo dito ng cash invoice na binigay ni Kuya Eric Eggs, tsaka CF Cake Flour. Yung resibo po. So, yan, 10-3 eggs. Bayad tayo ng cash, 2,400. Ang 10 trees. So, yan. Kung may reference number, lagay natin. Yan. I-bold natin ng konti para makita. So, yung CF Cake Flour, let's say, merchandise na lang. Ito kasi yung title ito yung pangalan ng business nila dun sa. So, dito tayo maglalagay ng mga products na pinamili natin sa kanila. So, breakdown lang natin. Hindi natin ilalagay yung mga products sa baba ng business name. Dito natin ilalagay sa description kung ano yung mga products na binili natin sa kanila. Pero, iisang cash invoice na po yun. So, yan. Cash lahat. Pwede ring i-merge tsaka pag-iisain na lang. So, yan. Pwede rin pong, pero sa amount, I think pwede rin namang isa-isang ilagay yung mga price. Pwede rin po iisang bayad na lang. So, dito, next level. So, Save More Lawag City. May reference na, may cash invoice talaga yan. Yung mga resibo nila. So, yan. Lagay natin dito sabon. Sabon for dishwashing. Yung, kasi marami tayong ginagamit na equipments. So, kailangan din natin ng sabon para panghugas sa mga ginamit natin. So, yan. Kasama pa rin sa expenses ng bakery yan. So, nagbayad tayo ng card or e-wallet. Pwede rin QR code. Pero e-wallet yun. So, evap milk condensed. And then, lagay natin kahit ganyan na lang siya. Yung isang presyo na lang ng lahat ng binili mong dishwashing, evap milk condensed. Pero kung gusto nyo ilagay, pwedeng isa-isang price ng evap milk tsaka condensed.
Dito next level, lagay natin yung palengke or saan ba kayo namamalengke. Usually, pag pumupunta kayo ng palengke, tapos bakery kayo, ano ba yung mga binibili nyo? Ayan, Petron, gas for the service of the business. Expenses din natin yun. Lagay natin dito sa cash disbursement ledger. Ayan, pagkain ng mga tagaluto. Ayan, pwede pala. So, 500. Ayan. Bibili kayo ng sinigang or karay ng baboy. Ayan, 500. Yung gas natin, galing ng Petron, 300. I think walang reference yung palengke kasi hindi naman siya, wala namang nagbibigay masyado ng resibo doon. Unless, hihingi po tayo. So, ayan, hinihiwalay ko na yung mga dates. So, February 1, 2, tsaka yung Seymour Lawag 3, tsaka yung palengke 3, nagsabay na yan. Isang araw, February 4, nagpagas po kayo. Ayan, marami pong salamat.